이병 안준호. 어? 왜, 둘이 받으려고? 위치로. Kailangang magtrabaho ang binatang ito bilang delivery driver araw-araw para mabuhay. Ngunit ngayon, dahil sa maliit na hindi pagkakaunawaan, siya'y tinanggal ng kanyang boss. Hindi niya nasisiyahan sa trabahong ito, kaya hiningi niya ang kanyang sahod sa boss. Ngunit sa kimang amo, nagdahilan para hindi mabayaran ang binata. Nang makita ito, hindi na nagmakaawa ang binata. Sa halip, binenta niya ang motorsiklo ng amo. Lumipas ang panahon at si Junho, na nag-aral ng martial arts, ay lumaking malakas at matangkad. Hindi nagtagal, tinawag siya ng bansa para magsilbi sa militar. Pagpasok niya sa militar, kailangan niyang magmarcha araw-gabi at tiisin ang mahigpit na pagsasanay. Maging ang oras ng pagkain ay 3 minuto lamang. Kung may hindi gumanap ng maayos, buong squad ang paparusahan. Parang impyerno ang buhay, at labis na napapagod at nangungulila si Junho. Kahit may amang lasenggo na nambubugbog ng kanyang ina, mas gusto ni Junho manatili sa bahay kaysa sa militar. Pagkatapos ng 3 buwang mahigpit na pagsasanay at pag-abot sa taas na 175 meters, si Junho ay itinalaga sa pulisya militar. Ang trabaho niya ay magbantay sa base. Nang inilipat siya sa kwartel ng pulisya militar, nakita niya ang mga nakatatandang sundalo na nang-aapi sa mga bagong recruit. Ang bully ay si Sargento Wong. Dahil malapit na siyang ma-discharge, siya ang boss sa kwartel. Habang dinidisiplina ni Sargento Wong ang mga bata bilang dating sundalo, hindi niya kayang turuan ang mga bagong recruit. Sa kanyang pagkabigo, galit na ibinangga ni Sargento Wong ang ulo ng binata sa pako. Pagkatapos, ibinaling niya ang atensyon kay Junho, balak gawin din ang pareho. Ngunit mahusay na umiwas si Junho na lalong ikinagalit ni Sargento Wong. Habang handa siyang saktan si Junho, biglang tumunog ang loudspeaker na pumigil sa sandaling iyon. Nang gabing iyon, inatasan si Junho na bantayan ang bilangguan ng militar. Doon, pinagmumultuhan siya ng alaala ng lasing niyang amang binubugbog ang kanyang ina na nagtanong bakit siya nakatayo lang at nanonood. Lumabas na panaginip lang pala yon. Sa sandaling iyon, hinipan ni Sergeant Huang ang sipol, ginising ang buong squad. Dahil nawala ang sunscreen na bigay ng kasintahan, pinarusahan niya ang buong team. Habang naghahalughog sa locker ni Junho, natagpuan ni Sergeant Huang ang liham mula sa kanyang ina. Nang walang pahintulot, binasa niya ito ng malakas. Kinutya pa si Junho habang ginagawa ito. Nagalit si Junho at hiniling na tumigil si Huang. Nang makita ang pagsuway ni Junho, nagbanta si Sergeant Huang na barilin siya. Ngunit bago pa mangyari ang anumang karahasan, pumasok si Senior Sergeant Bumgu. Sumigaw ang boss na lumabas at bunutin ang damo pero gusto niyang kausapin si Junho ng pribado. Ngunit bago pa makapagsalita, kailangan umalis ni Bumgu sa trabaho kaya sinabi niya kay Junho na hintayin siya. Nakakagulat, hanggang 7 o'clock na ng gabi, di pa bumabalik si Bongo. Sa halip, may dumating na miyembro ng DP team. Ang DP ang koponang humahabol sa mga deserter na tumakas sa kanilang tungkulin militar. Pero tong sarhentong to mukhang di gaanong profesional. Nakaupo lang siya at nagdadaldal ng walang kwenta. Sa notebook ni Bumgu, nalaman ni Junho na may hinahanap silang deserter. Pagbalik ni Bumgu, may mungkahi si Junho, baka raw waiter sa pub ang deserter kasi di sila kailangan ng ID doon. Posibleng doon nagtatago ang deserter. Sang-ayon si Bumgu at napansin ang talento ni Junho. Inimbitahan niya si Junho na sumali sa DP team. Nag-aalinlangan si Junho pero nang makitang nahihirapan ang lahat sa pagtanggal ng damo sa labas, pumayag na siya. Agad inatasan si Junho na hulihin ang deserter na yon. Dahil ang DP team ay karaniwang nagtatrabaho ng pares, ang corporal noon ay inatasang sumama sa kanya. Ngunit nang makalabas na sila ng barracks, ayaw agad gawin ng corporal ang misyon. Sa halip, inanyayahan niya si Junho na kumain ng BBQ at dinala pa siya sa isang karaoke bar. Kahit ayaw ni Junho, wala siyang magawa dahil ang corporal ang kanyang superior. Ikinuwento rin ng corporal kung bakit siya sumali sa militar. Gusto niyang mahalal ang kanyang ama bilang chairman ng komite ng distrito. Matapos uminom ng sobra, humingi si Junho ng pahintulot na lumabas para umihi. Habang nagsisindi ng sigarilyo, may lumapit na binata at humingi ng ilaw. Mabait na ibinigay ni Junho ang kanyang lighter bago bumalik sa inuman. Kinabukasan, galit na ipinatawag siya ni Bumgu para sabihing patay na ang deserter. Ang binata palang humingi ng ilaw kay Junho ay ang mismong deserter na hinahanap nila. Dahil sa pang-aapi sa militar, ginamit niya ang lighter ni Junho para magsunog ng uling. Nawasak ang pamilya ng binata at napuno ng guilt si Junho, naisip na may bahagi siya sa trahedya. Labis siyang nagsisi, iniisip na kung humingi ng tulong ang korporal agad, maiiwasan sana ito. Galit at pagsisisi ang naghalo habang paulit-ulit na sinuntok ni Junho ang mukha ng korporal. Mabuti na lang at namagitan ang mga superior sa tamang oras. Kung hindi, may isa pang mamamatay dahil bawal na bawal ang manakit ng superior sa militar. Si Junho ay ikinulong sa stockade.
Nakita ni Sukbong na hindi kumakain si Junho, kaya inabutan niya ito ng merienda. Si Sukbong ang binuli ni Sarhento Huang kahapon. Pero naaliw si Junho sa kabaitan niya. Sa labas, si Kapitan Lim ang bagong pulis militar at ngayon ay boss ni Bumko. Pagkikita nila, pinairal niya ang kanyang autoridad, sunod-sunod ang mahihirap na tanong kay Bumko. Gayunpaman, nang malaman ang sitwasyon ni Junho, pinag-alis ni Kapitan Lim ang korporal na kasama niya sa DP unit kahit may impluensya ito. Pinalaya pa si Junho at pinayagang magpatuloy sa trabaho sa DP unit. Pagbalik sa tanggapan ng pulis militar, walang tigil na ininsulto siya ni Sarhento Huang na nagpahiwatig na nakipagtalik siya kay Bumko para sa pabor. Bigla, dumating si Cabo Han, kapitan ng DP unit at mabait na leader na nagmamalasakit sa kanyang mga tauhan. Matagal siyang nawala sa unit dahil sa malubhang pinsala. Maya-maya, binigyan sila ni Bumko ng bagong misyon, hanapin si Jun Mok, isang deserter at biktima rin ng pang-aapi sa militar. Huling nakita siya sa Incheon train station kung saan tinangka niyang magpakamatay pero nailigtas ng mga tao. Para tumulong sa paghahanap, tinuruan ni Cabo Han si Junho kung paano mag-track ng online leads. Pero, kailangan ng malaking bayad para sa impormasyon at kulang sila sa pera. Nagpasya silang humingi ng tulong sa mga kamag-anak ni Junmok simula sa kasintahan niya. Sinabi nito na naghiwalay na sila at nawalan ng ugnayan. Subalit, hindi sumang-ayon si Corporal Han, iginiit na mahal pa rin siya ni Junmok ayon sa kanyang journal. Nagulat ang babae at nangakong makikipag-ugnayan kung makita niya si Junmok. Inakala ni Junho na nagsisinungaling si Corporal Han para makuha ang loob ng babae. Nang marinig ito, inilabas ni Corporal Han ang tala-arawan ni Junmok. Nagpatuloy sila sa pagtatanong sa mga dating pinagtrabahuang lugar at kamag-anak ni Junmok. Nag-aalala ang ina ni Junmok at nagbigay pa ng pera para makatulong sa paghahanap. Tinanggihan ni Junho ang pera pero tinanggap ito ni Corporal Han. Matapos ang 12 araw na paghahanap, hinala ni Junho na patay na si Junmok. Ngunit hindi ganoon ang palagay ni Sergeant Han. Naniniwala siya na 9 sa 10 desertor ay tumatawag sa pamilya bago mamatay. Biglang tumawag si Bumko at nagbigay ng detalye, kinumpirma na binubuli si Junmok sa militar. Lumabas na malakas humilik si Junmok, kaya pinagsuot siya ng mask at binuhusan ng tubig, isang malupit na gawain. Nang wala ng allowance, nagkunwaring mahirap si Corporal Han at humingi ng palugit sa may-ari ng hotel. Sumama si Junho sa pagkukunwari at magkasama nilang nalinlang ang may-ari ng hotel. Pagkaligo, ginamit nila ang pera mula sa ina ni Junmok para mahanap ang lokasyon ng internet niya. Agad silang nakahanap ng net cafe at sinuri ang bawat tao, baka may nagsasabotahe sa negosyo. Nagbanta ang may-ari ng cafe na tatawag ng pulis. Bigla nilang nakita ang isang kahina-hinalang tao nang walang pag-aalinlangan. Nagmadali silang dalawa para supilin ang tao pero di pala si Junmok. Tumingin si Junho sa istasyon at sinabing alam niya yung target. Dahil sa gulo sa tulog, si Junmok ay puyat mula nang tumakas siya, kaya muntik na siyang masagasaan ng tren. Lagi siyang nasa huling istasyon gabi-gabi kasi doon lang siya nakakatulog ng payapa. Nahanap nga nila siya roon pero di na tumakbo si Junmok. Papunta sa kampo, binigyan siya ni Junho ng cellphone para tawagan ang nanay. Umiyak si Junmok habang nagsusori at nangangakong di na uulit. Pagpasok ng bagong taon, 7 tao na ang nahuli ng DP team. Pinuri ni Kapitan Lim ang dalawa at binigyan ng ilang araw na bakasyon. Pagkatapos, nakipagkita si Junho kay Private Sukbong. Kahit mas mataas si Sukbong, siya pa rin ang nagpakintab ng sapatos ni Junho. Alam niyang may bakasyon si Junho. Hiniling ni Sukbong na bumili siya ng drawing pen bilang mahilig sa anime art. Inanyayahan ni Sergeant Han si Junho sa bahay, ngunit bago matapos ang instant noodles, tumawag si Banggu may bagong misyon. Agad silang nagtungo sa Busan para tulungan ang lokal na DP team sa pagdakip ng isang deserter. Ngunit nang magkita ang dalawang grupo, hindi nila napigilan ang pagtawanan sa isa't isa. Ang deserter ngayon ay si Changmin. Dating nagtrabaho siya sa hired gun gang, kaya mapanganib siyang target. Sinubaybayan nila si Changmin at hinala na sa bahay ng ama o kasintahan niya. Ang ibang DP team pumunta sa bahay ng ama, iniwan ang trabaho kina Junho at Corporal Han. Nabigo si Corporal Han, naisip na gusto lang ng kabilang team unahan sila, sinadyang ibigay ang address ng kasintahan. Mabilis nakita ito ni Junho at isinaulo ang address ng bahay ng ama ni Changmin. Sa totoo lang, hindi pala mabuting tao si Changmin. Pagka-desert, umuwi siya at nang hingi sa ama, minura pa ito ng walang awa. Nang dumating ang team ni Junho, tinulungan ng ama si Changmin tumakas pero mahirap din siyang hulihin. Tumalon siya sa kabilang gusali at naghagis ng bagay para hadlangan ang mga humahabol.
Nang harangin ni Corporal Han si Changmin, bigla siyang napilay. Nakita ito ni Changmin at ngumiti ng may kasiyahan. Gayunpaman, nahuli siya ni Junho. Agad silang nagpalitan ng suntok, parehong magaling sa boxing, at tila pantay ang laban. Itinulak ni Junho si Changmin, pero pagtayo nito, sinuntok siya ng malakas at tumakbo. Nagalit si Banggu at hindi rin natuwa si Kapitan Lim. Pinagalitan siya ng mga boss sa Busan dahil sa pagkabigo. Dahil dito, inilabas ni Kapitan Lim ang galit kay Banggu. Bilang subordinate, tiis na lang si Banggu. Habang nagpapagaling sina Junho at Sergeant Han, dumating ang DP team ng Busan para mangasar. Pinagtatawanan sila dahil nakita ang target pero nakatakas pa rin. Bigla, tumawag si Banggu. Akala nila papagalitan sila pero utos ni Banggu hulihin si Changmin bago ang Busan team. Tinawagan ni Junho si Private Lee ng IT team, hiniling na i-trace ang IP address ng miyembro ng Busan team. Unay tumanggi si Private Lee pero nang mag-alok si Junho ng Kobe beef meal, pumayag siyang tumulong. Agad nilang sinundan ang IP address na humantong sa isang shopping mall. Tinanong ang receptionist, nalaman nilang dating nagtatrabaho ron ang girlfriend ni Changmin. Inihayag ng receptionist na si Changmin ay escort kaya nagtungo sila sa bar ayon sa impormasyong ibinigay. Matapos tanungin ang mga escort, nalaman nilang part-time lang si Changmin doon. Nagtrabaho rin siya sa maraming ibang lugar. Sinabi rin na si Changmin ay pabigat at sobrang spoiled siya ng kanyang kasintahan. Para magpatuloy ang investigasyon, binisita nila ang 22 bar sa lungsod, umaasang may bakas ni Changmin. Sa huling bar, swerteng nakilala nila ang kasintahan ni Changmin. Agad nagpanggap si Junho bilang gigolo at lumapit sa kanya. Inanyayahan pa niya si Junho na magkape kinaumagahan. Sa usapan, nalaman ni Junho na mahal pa rin nito si Changmin at nagtrabaho sa bar para suportahan siya. Kinabukasan, nakipagkita si Junho kay Minji. Sinabi niya na kailangan niya ng pabor. Pumunta si Minji sa may-ari para humingi ng advance sa sweldo, pero tumanggi ito dahil may utang pa si Minji. Dahil alam na kailangan ni Minji ng pera, humingi si Junho ng pautang kay Corporal Han. Matalino rin si Corporal Han. Tinawagan niya ang Busan team, sinabi na huhulihin si Changmin, pero may kondisyon. 3 milyong won para sa kredito. Pumayag ang Busan DP team kaya ibinigay ni Junho ang pera kay Minji. Dahil sa kabaitan niya, binigyan din siya ni Minji ng regalo. Bahagi ito ng plano ni Junho. Alam niyang ibibigay ni Minji ang pera kay Changmin. Ginamit niya si Minji bilang pain at talagang nakipagkita ito sa kasintahan. Gusto ni Changmin kunin ang pera pero tumanggi si Minji. Sinabi niyang ibibigay niya pero kumain muna sila ni Changmin. Pero hindi madaling malinlang si Changmin. Hindi lang siya tumanggi, kinuha pa niya ang pitaka ni Minji. Bigla namang lumitaw ang Busan DP team nang hindi inaasahan. Hindi natakot si Changmin at madali niyang tinalo ang bawat miyembro. Mabuti na lang at dumating si Junho sa tamang oras. Walang salita, agad silang naglaban, nagpalitan ng suntok pabalik-balik. Dahil sa kanyang kahangahangang galing, madaling sinuntok ni Junho si Changmin. Ayaw magpatalo, kaya kumuha ng sandata si Changmin. Nakita ito ni Corporal Han, mabilis na lumapit at nagbigay ng huling suntok. Madali niyang nadalang si Changmin, pero gift cert pala ang perang nakuha niya. Ang tunay na pera ay itinago ni Minji sa ilalim ng takip ng inidoro. Agad siyang tumawag para magpasalamat kay Junho at tahimik na umalis. Dahil nahuli ng grupo ni Junho si Changmin, galit na galit si Kapitan Lim. Ibinigay niya ang misyon para purihin ang komander ng dibisyon ng Busan. Di niya inasahan na ang sarili niyang grupo ang unang huhuling suspek. Kaya inilabas ni Kapitan Lim ang galit sa pamamagitan ng pagsisi kay Byung-gu. Ngunit, sa pagkakataong ito hindi na ito tiniis ni Byung-gu. Inilantad niya ang pakana ni Kapitan Lim para purihin ang mga nakatataas. Matapos ang ilang banta, natakot si Kapitan Lim at hindi na nagmayabang. Galit na galit din ang Busan DP team. Nawalan sila ng pera at kredito dahil sa mga banta ni Byung-gu. Inilabas ni Kapitan Lim ang galit kina Junho at Corporal Han. Kinansela pa niya ang kanilang bakasyon. Biglang dumating si Byung-gu at sinabi na naospital ang ama ni Junho. Kaya binigyan si Junho ng leave at dumiretso sa ospital. Ngunit hindi pa rin nagbago ang kanyang ama. Sinabi pa na di niya anak si Junho dahil walang dalang pera. Nang marinig ito, labis na nagalit si Junho. Sinabi niya sa ama na tatawa siya ng malakas kapag ito'y namatay. Pag-uwi ni Junho, nakita niya si Corporal Han dahil ayaw umalis ng nanay niya. Lalo pang nainis si Junho at umalis. Gusto niyang bumalik agad sa kwartel, pero pinayagan ni Corporal Han silang mag-usap ng pribado ng kanyang ina. Sa wakas, inilabas ni Junho ang kanyang mga hinanakit at itinanong kung bakit hindi umalis ang kanyang ina sa kanyang ama. Ngunit hindi sumagot ang kanyang ina at binigyan lang siya ng pera. Tahimik na umalis si Junho.
Samantala, nang maibalik si Junmok sa kwartel, binisita siya ng kanyang ina. Ngunit nagulat siya nang malaman na ang mga nambuli kay Junmok ay hindi naparusahan. Inilipat lang sila sa ibang unit. Nang marinig ito, labis na nagalit ang ina ni Junmok. Nakita ito ni Kapitan Lim, kaya pinakalma niya ito at nangakong magkakaroon ng paglilitis. Pagkatapos, nakipagpulong ang commander ng 3 Division, unit ni Junho, kina Kapitan Lim at Beomgu. Iginiit ng commander na pagtakpan ang kaso ni Junmok dahil tiyak na makasisira ito sa imahe ng militar. Bagamat labis na nalungkot sina Kapitan Lim at Beomgu, hindi nila kayang suwayin ang utos ng mga nakatataas. Kinabukasan, naatasan ng bagong misyon ang DP team. Ngayon, ang target ay si Sargento Taisik na tumalon sa bakod ng militar ng walang armas. Sa mga kasamahan niya, nalaman nilang si Sargento Taisik ay taong hinihimok ng pera. Kahit may pinsala sa balikat, sumali pa rin siya sa pagsasanay sa lubid ng helicopter para sa dagdag na bayad. Ang key ay napakahusay ni Taisik sa pagtaya at walang nakatalo sa kanya sa squad. Ito'y dahil gumamit si Taisik ng third-party software sa multi-hoe formula para manalo sa mga taya. Pagkatapos, pumunta ang team ni Junho sa bahay ni Taisik at nalaman na kasama niya ang lola niya simula pagkabata. Subalit, nagkaroon ng demensya ang kanyang lola. Napagkamalan pa niyang apo si Corporal Han, kaya hindi sila nakakalap ng bagong impormasyon. Ngunit pagbalik nila, may nakasalubong silang demolition crew. Nalaman nilang ginigiba pala ang lugar para sa bagong gusali. Para magpatuloy, kinausap nila ang kaibigan ni Taisik sa universidad. Ayon sa kaibigan, si Taisik ay top graduate at hindi pasaway. Ambisyoso siya, pero dahil sa kakarampot na ayuda, nag-part-time siya. May kaibigan ding nakasalamin na nagpaliwanag ng multi-hoe problem. Problemang nagpapataas ng tsansa na piliin ang tamang sagot ito. Halimbawa, kung 3 pinto, 1-3 ang tsansa mong tumama, pero kung alam mong mali ang isa at lumipat ka, 2-3 na ang tsansa mo. Kaya sa pagpalit lang ng unang pili, mahahanap mo ang tamang pinto. Pero pagkatapos ng paliwanag, walang naintindihan si Corporal Han. Bigla silang nakatanggap ng tawag, gulat-gulat ng si Taisik pala. Pinayuhan niya silang itigil ang paghabol sa kanya. Nang marinig ito, pareho silang nagulat. Paano nalaman ni Taisik na hinahabol nila siya? Agad silang nag-scan ng paligid, nakakita ng estranghero na kaitim. Tinugis nila ang target pero nawala at napunta sa dormitoryo ng babae. Dahil dito, pinagalitan sila ni Beomgu. Bumalik si Junho sa kwartel, ginising ni Subong, sinampal ang recruit. Hindi na ganoon kabait ang dating senior. May mga dahilan para sa kanyang pagbabago. Binubuli siya, pinilit maghubad, at binantaan ng mga indecent act. Sa sandaling iyon, pinila ni Subong ang mga recruit at sinimulan silang hampasin isa-isa. Labis na nadismaya si Junho, kaya't tinawag niya ang mga bagong recruit para magpahinga na ikinagalit ni Subong. Biglang dumating si Sergeant Huang. Inutusan niya si Subong na turuan ng takot ang mga recruit at dahil nabigo ito, dinurog ni Sergeant Huang ang kanyang kamay sa ilalim ng paa. Pagkatapos, pinilit niya si Junho na hampasin ang isang recruit at ipinakita pa kung paano ito gawin. Nang malapit na niyang tamaan si Junho, nakialam si Corporal Han, hinatak si Junho sa madilim na silid, kunwari ituturuan. Nakipagtulungan si Junho, kaya naloko nila si Sergeant Huang. Sa silid na ito, isinalaysay ni Junho ang multi-hoe problem, inilapat ito sa buhay ni Taisik. Inihayag niya na tumigil si Taisik sa pag-aaral para magpalista. Kung ipagpalagay na ginawa ito ni Taisik para iwanan ang lola, wala nang karagdagang problema. Ngunit kung para protektahan ito, 2 komplikasyon ang lumitaw. Una, may demensya ang lola niya at pangalawa, nawasak ang kanilang bahay. Kaya umalis si Taisik para kumita ng pera para alagaan ang kanyang lola. Kahapon, nalaman ni Taisik na hinahanap siya ng grupo ni Junho. Matapos mag-isip at magplano, nalaman nila kung saan nagtatago si Taisik at agad siyang natagpuan. Nang tangkaing tumakas si Taisik, nadakip siya. Gusto niyang makita ang lola niya sa huling pagkakataon, pero nakakalungkot, hindi siya nakilala. Gayunpaman, lumuhod si Taisik at humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang mga dahilan ng kanyang pag-alis. May demensya ang kanyang lola at malapit nang gibain ang kanilang bahay.
kaya sumali siya sa renovation team para kumita ng pera para sa nursing home ng lola. Matapos marinig ang malungkot na kwento, pinakawalan ni Corporal Han si Taisik. Pinayagan siyang manatili at kumita pero kailangan niyang sumuko pagkatapos. Labis na naantig si Taisik sa desisyong ito. Umiyak siya at patuloy na nagpasalamat sa dalawang lalaki. Samantala, si Sukbong ay nasa base nang patuloy siyang binubuli ng isang senior. Ngayon, pinilit niya si Sukbong na maghubad at gumawa ng malaswa ulit. Subalit, tumanggi si Sukbong. Galit sa pagtanggi, brutal siyang sinaktan ng senior. Di na makatiis, malakas na lumaban si Sukbong. Sinuntok ang senior gamit ang kanyang cap. Pagkatapos, galit siyang lumabas ng barracks. Ang insidenteng ito ay agad nakarating sa commander. Gusto ni Bumgu maghanap ng malawakan kay Sukbong at isipin ang tulong ng pulis. Ngunit, nagalit ang commander dahil mailalantad ito sa media, sisiraing ang militar. Kaya, gusto ng commander na hanapin si Subong ng tahimik. Ibinigay kay Junho ang tungkulin. Kaya binisita niya ang art center ni Subong. Doon, isang estudyante ang nagbigay ng mahalagang lead website ni Subong na may mga kwento at guhit niya. Nang kausapin ni Bumgu at Corporal Han ang kaibigan ni Subong, nalaman nilang kakaiba ang kilos niya sa kanyang huling bakasyon. Habang nanonood sila ng sine, may aksidenteng bumangga kay Subong at ininsulto siya. Ito ang nagtulak kay Subong na magbanta na papatayin ang tao. Nagpasya si Junho na bisitahin ang senior na paulit-ulit na sinuntok ni Subong sa mukha. Noong una, ang senior ay suwail at nang udyok kay Junho. Pero nang bantaan ni Junho na ilantad ang lihim ng militar, humupa ang tapang ng senior at nagsimulang magsalita. Inihayag niya na si Sergeant Huang, kilalang ng aapi, ay malapit nang ma-discharge sa serbisyo. Bago umalis sa unit, nais ni Huang na patawarin siya ni Subong sa nakaraan, ngunit hindi ganoon ang naramdaman ni Subong. Humingi siya ng taos-pusong paghingi ng tawad kay Sergeant Huang, ngunit humingi lang si Huang ng mababaw na paumanhin, na labis na ikinagalit ni Subong. Samantala, matapos makuha ang login credentials ni Subong, nag-imbestiga sila base sa IP at nakita ang bagong file. File ng anime tungkol sa kahihiyang naranasan ni Sukbong sa militar, kasama ang plano niyang pagtakas. Gulat sila, may larawan si Sukbong may hawak na kutsilyo, naghihiganti kay Sergeant Huang. May mali, sinundan nila huling IP ni Sukbong, nasa bus stop papuntang Seoul. Pagkabalita, tumakbo si Junho sa bus stop kasama ang Busan DP team. Agad silang naghiwa-hiwalay para hanapin si Sukbong. Nakita ni Junho si Sukbong sa bus pero sinalakay siya at tumalon sa bintana para makatakas. Sa swerte, nadakip ng Busan DP team si Sukbong pero isang segundo lang tumakas siya ulit at nasugatan ang isang miyembro. Noon din, nakaharap ni Corporal Han si Sukbong na naging simula ng nakakatakot na habulan. Pumasok si Sukbong sa sinehan pero mabilis siyang nahanap ulit ni Han. Wala nang choice, bumunot ng kutsilyo si Sukbong, nag-aalala sa kaligtasan ng lahat. Naramdamang walang magawa si Han at hinayaan si Sukbong tumakas. Dahil nasugatan ang isang sundalo, nagalit ang commander at pinagalitan si Kapitan Lim. Samantala, pagkatapos ma-discharge, nag-part-time si Sergeant Huang sa convenience store. Sa militar, siya ang bully, pero sa labas, siya naman ang minumura ng may-ari at tiis na lang siya. Pag-uwi niya lang niya, naramdamang malaya siyang magalit. Biglang dumating si Junho sa bahay, nagbabala tungkol kay Sukbong, pero walang pakialam si Sergeant Huang. Dahil wala nang ibang pagpipilian, naghintay si Junho sa unang palapag, at hindi nagtagal ay lumitaw si Sukbong. Agad-agad, hinabol siya ni Junho nang walang pag-aalinlangan. Kahit halos mabangga ng kotse, patuloy pa rin silang naghahabol sa isa't isa. Matapos ang mahabang habulan, sa wakas ay na-corner ni Junho si Sukbong. Nang malapit ng pusasan, biglang nilabas ni Sukbong ang stun gun at ikinakadena si Junho sa pwesto. Pumunta si Sukbong sa bahay ni Sergeant Huang, hindi alam na nakaabang pala ito sa labas. Walang tigil na hinamon ni Huang si Sukbong, paulit-ulit siyang sinampal. Ngunit, hindi na duwag si Sukbong tulad ng dati. Nang malihis ang atensyon ni Huang, binigwasan niya ito sa kamay at tumakas na tumatawang parang baliw. Sa kasamaang palad, agad siyang naabutan ni Junho at ng kanyang grupo. Sinubukan ni Sergeant Huang, may baseball bat, sumali sa gulo, pero pinigilan siya ni Corporal Han habang inaalalayan si Sukbong pabalik sa kwartel. Nagbigay ng payo si Banggu pero sumiklab ang galit ni Sukbong. Dahil sa pakiramdam na hindi pinansin ng mga nakatataas ang kanyang hirap, lumala ang kanyang galit at tanging oras na lang bago may mangyari. Bigla, nakatakas muli si Sukbong na parang multo at natagpuan si Sergeant Huang. Binigyan niya ito ng malupit na suntok na nagpabagsak kay Huang sa lugar.
Matapos ang kaguluhan, dinala sina Junho at Banggo sa ospital at mabuti na lang, pareho silang matatag. Bilang sugatang sundalo, agad napansin ng pulis ang ginawa ni Sukbong. Ngunit, tinanggihan ng commander ang kanilang tulong. Sa halip, tumawag siya ng espesyal na task force para habulin ang target. Nagalit si Kapitan Lim sa desisyon, iginiit na si Sukbong ay deserter lang, hindi terorista. Pero may huling salita ang commander. Walang magawa, sinabi ni Kapitan Lim kay Banggu ang sitwasyon. Dinala si Sergeant Huang sa Lagusan para maghiganti si Sukbong sa pang-aaping naranasan sa militar. Walang tigil na binugbog ni Sukbong si Sergeant Huang, paulit-ulit na dumudugo ang bibig nito. Sa desperasyon, nagpadala si Huang ng SOS sa pulis, kaya't agad silang tumakbo sa Lagusan. Nang pumasok ang dalawang pulis, napilit ni Sukbong si Sergeant Huang at inilipat sa ibang lugar. Dumating sina Junho at Banggu. Sinabi ni Banggu na pumasok ang pulis habang siya ay magbabantay sa labas. Nang nawalan ng pokus si Sukbong, nagsimulang lumaban pabalik si Sergeant Huang. Pagdating ng pulis na may dalang baril, nalito sila kung sino ang tunay na biktima. Sa gitna ng gulo, matinding sinugod ni Sukbong ang mga pulis. Sa kasagsagan ng labanan, sinamantala ni Sergeant Huang ang pagkakataon para tumakas. Samantala, dumating si Junho at nakitang binubugbog ng pulis si Sukbong. Sumigaw siyang tumigil, pero binantaan siyang sasaktan din ng mga opisyal. Sa desperasyon, itinulak ni Sukbong ang 3 pulis sa bakod at tumakas. Ngunit, hinabol siya ni Junho nang walang pag-aalinlangan. Itinutok ni Sukbong ang baril kay Junho, binalaan siyang huwag sumunod. Sa labas, dinala ng commander ang task force pero iginiit ni Byunggu na hindi terorista si Sukbong. Pinigilan pa niya ang suntok ng superior niya bilang pagsuway. Samantala naabutan ni Sukbong si Sergeant Huang sa isang dead end. Nakitang na-corner si Huang, nagkunwari siyang mahina at nagmakaawa kay Sukbong. Ngunit ipinahayag ni Sukbong ang galit sa pang-aapi ni Huang na nag-udyok sa kanya magpakamatay. Dumating si Corporal Han, hinihimok si Sukbong na tumigil, ngunit galit na galit si Sukbong, sinabihan si Han na umalis. Nang makialam si Han, nagpaputok si Sukbong ng babala sa hangin. Ang putok ng baril ay nagtulak sa komander na gumawa ng desisyon. Agad niyang inutusan ang Special Task Force na kumilos. Sa sandaling iyon, dumating si Junho sa kinaroroonan nila. Kinausap niya si Sukbong, sinusubukang kumbinsihin itong itigil ang balak pumatay. Ngunit biglang sumalakay ang task force, nakatutok ang mga baril kaya natakot si Sukbong. Sinabi niya kay Junho na kailangan ng matinding aksyon para magbago ang sitwasyon. Bago pa makagalaw si Junho, binaril ni Sukbong ang sarili. Nadurog ang puso ni Junho sa nakitang trahedya ng kanyang senior. Ang pagkabigo ng operasyon ay nagdulot ng mabigat na kahihinatnan. Inilipat si Kapitan Lim sa ibang unit at si Byunggu ay naparusahan. Kinabukasan, isang mataas na tagausig mula sa militar na si Sukgu ang bumisita kay Byunggu. Bilang superior, tinangka ni Sukgu na takpan ang kaso ni Private Sukbong. Gumawa siya ng peking patotoo na may sakit sa isip si Sukbong, kaya ito umalis at nagpakamatay. Tumutol si Byunggu, alam na ang totoong dahilan ay ang matinding pang-aapi sa militar. Nagalit si Sukgu sa pagtutol ni Byunggu at nawala ng pasensya. Binantaan ni Sukgu si Byunggu na alamin ang kanyang lugar. Biglang dumating si Kapitan Lim at inilabas agad si Byunggu. Hindi gusto ni Kapitan Lim ang mga nakatataas pero pinilit si Byunggu pumayag sa peking patotoo. Sa puntong iyon, hindi lang ang dibisyon nila ang malalagay sa alanganin, kundi pati sina Junho at Corporal Han ay mananagot. Nadisiplina na si Byunggu at naospital si Corporal Han dahil sa trauma, kaya walang makakaprotekta kay Junho. Kaya patuloy siyang inapi ng mga dating sundalo, pinipilit pa siyang kumuha ng tubig habang sila'y nakatambay at naninigarilyo. Pagkatapos ng kabiguan sa pagdakip kay Sukbong, pinalitan ang dating komander ng bagong isa na hindi rin epektibo. Gusto niyang patuloy ang DP team pero dahil nagpapagaling si Corporal Han, ginawa niyang leader si Junho kasama ang baguhang si Do Jun. Hindi nagtagal matapos umalis sa kampo, masigasig na tinuruan ni Junho si Do Jun gaya ng turo sa kanya ni Corporal Han. Ngunit hindi interesado si Do Jun, lumabas na galing pala siya sa impluwensyadong pamilya at ginamit ang koneksyon ng ama para makapasok sa DP team. Naniwala si Do Jun na ang pagiging DP member ay magbibigay ng mas relax na karanasan. Kahit wala si Junho, pinag-uusapan siya ni Do Jun sa mga kaibigan. Nagsasabing kaya niyang lokohin lahat sa pagpapanggap na walang alam. Noon, inaayos ni Junho ang balbula ng tubig nang makita si Private Lee na binubuli ng mga matandang sundalo. Sinisi ng leader si Private Lee sa pagkabigo ng operasyon laban kay Sukbong.
na naging dahilan ng pagkawala ng kanilang Special Task Force. Galit na galit si Private Lee, sinabi na ang mga ito rin ang nagsaya ng maltrato ni Sergeant Huang si Sukbong noon. Hindi pinansin ang kanyang dahilan. Walang awang sinugod ng mga bully si Private Lee. Nasaksihan ni Junho ang buong pangyayari. Bigla lumitaw ang multo ni Sukbong sa tabi niya, nalulungkot na walang nagbago. Hindi na mahiyain, matapang na nilapitan ni Junho ang mga bully at tinanong kung bakit ganoon ang trato nila kay Private Lee. Nagulat siya nang hindi lang sila tumanggi sumagot kundi naghagis pa ng sapatos sa kanyang mukha. Patuloy silang ng insulto, itinulak siya sa limit. Nang malapit nang sugpuin ni Junho ang huling bully, nakialam si Dojun. Kahapon, kinutya siya ni Dojun, pero ngayon, humanga siya sa tapang ni Junho. Nakita ni Bumgu ang nangyari, kaya pinarusahan si Junho na tumakbo sa bakuran. Para protektahan ang mga tauhan, sumunod si Bumgu sa utos ni Kapitan Lim. Pero bago siya pumirma, biglang tumunog ang alarma. May nabaril sa restricted military zone. Nalaman na ang kaibigan ni Subong ay biktima rin ng pang-aapi sa militar. Pagkamatay ni Subong, hindi na nakayanan ng kaibigan ang pang-aapi at nagpaputok. Mabilis na nakarating sa DP team ang balita tungkol sa armadong deserter. Dahil sa takot, tumanggi si Dojun na manatili pa sa DP team. Dahil dito, balak ni Junho na ipaalam sa mga nakatataas ang sitwasyon. Di inaasahan na ibalik si Bumgu habang umalis si Dojun sa koponan. Binanggit ni Bumgu na babalik si Corporal Han. Dahil sa trauma sa pagkamatay ni Subong, hindi nakapag-usap ng maayos si Han. Ngunit matapos suriin, napag-alamang malusog siya sa katawan. Bigla nag-broadcast ang TV ng balita tungkol sa kaibigan ni Subong. Nagulat si Han na alala ang nakitang pang-aapi sa kaibigan ni Subong. Pinalayas niya ang mga bully ngunit pinagsisihan ang hindi pagtulong kay Sangwoo. May press conference tungkol sa kaso ni Sangwoo. Ipinakita sa madla ang mga larawan mula sa pinangyarihan kung saan 2 sundalo ang napatay at 11 ang nasugatan. Para maiwasan ang kaguluhan, sinabi ng militar na kapag nahanap si Sangwoo, babarilin siya agad. Tumaas ang tensyon nang kumalat ang balita. Sa chicken restaurant ng pamilya ni Sangwoo, nagkagulo ang mga tao sa labas, kabilang ang mga kamag-anak ng biktima. Lumabas ang ina ni Sangwoo para humingi ng tawad pero iginiit na dulot ng pang-aapi sa militar ang ginawa ng anak niya. Lalo lang itong nagpagalit sa mga pamilya ng mga biktima. Sa sandaling iyon, bumalik si Corporal Han pero wala pa ring masabi. Nakaramdam si Junho ng matinding awa para sa kanyang senior. Sa kabilang dako, nag-uusap sina Lieutenant So at Sukgu nang biglang pumasok sina Bongo at Captain Lim. Hindi maintindihan ni Kapitan Lim kung bakit matindi ang pag-atake ni Teniente Colonel So kay Sangwoo sa media na tila naglalagay sa binata sa isang walang pag-asang sitwasyon. Bigla, nagsimulang mag-livestream si Sangwoo, inamin ang kanyang mga ginawa at inilantad ang pang-aapi na naranasan sa militar. Sinabi niya na kung hindi niya ito ginawa, baka siya ang napatay. Nagtataka siya bakit alam ng mga nakatataas ang sitwasyon pero pinili nilang balewalain ito. Nang marinig ang kakilakilabot na karanasan ng kanyang anak sa militar, nawalan ng malay ang ina ni Sangwoo sa pagkabigla. Sa sandaling iyon, napansin ni Bumgu na kakaiba ang kilos ni Sukgu kaya naisip niya kung ano ang binabalak nito. Nang umalis si Sukgu, sumugod sina Bumgu at Kapitan Lim sa silid at di inaasahang natuklasan ang isang lihim na dokumento. Ngunit bago pa nila ito masuri, bumalik si Sukgu at ginamit ang kanyang mas mataas na ranggo. Hiningi ni Kapitan Lim ang password pero tumahimik si Sukgu at sinalakay sila ng 2 mabilis na sipa. Bumagsak sa lupa sina Bumgu at Kapitan Lim. Pagkatapos, ikinulong ni Sukgu ang 2 sa loob ng silid. Samantala, tinawagan si Lieutenant So ng kanyang anak, sinabing may problema ang kanyang ama. Nalaman na dating mag-asawa sina Major Su at Kapitan Lim pero nagdiborsyo dahil sa hindi pagkakaunawaan. Gusto ni Bumgu sumali sa paghahanap kay Sangwoo pero sabi ni Lieutenant So, di na kailangan dahil kusang babalik si Sangwoo. Naubusan ng gamot sa hika, pumunta si Sangwoo sa parmasya. Doon nakita niya ang video ng inang inaalipusta ng publiko. Tumulo ang luha ni Sangwoo habang nanonood. Naiintindihan na plano ito ni Lieutenant So para mahuli siya. Galit na galit si Bongo pero di maintindihan ni Lieutenant So kung bakit kailangang palampasin ang kriminal. Bigla, pinalubutan ng pulisya ang chicken restaurant ng pamilya ni Sangwoo. Nakaposisyon na ang mga sniper at nagpasya silang gamitin ang ina ni Sangwoo bilang patibong.
Gaya ng inaasahan, lumitaw si Sang-woo na may hawak na granada, handang mamatay kasama ang lahat. Lalong tumindi ang tensyon dahil maraming machine gun ang nakatutok sa kanya. Nagatubili ang lieutenant na magbigay ng utos na barilin dahil may mga hostage si Sang-woo. Sa kritikal na sandaling ito, tinawagan ni Bumgu si Corporal Han, hinihimok na iligtas si Sang-woo. Agad-agad, nag-livestream si Corporal Han sa eksena para bumili ng oras at ipagpaliban ang utos. Ngunit, mabilis na pinutol ng network ang video at pinigilan sina Junho at Corporal Han. Nang mag-utos na si Major Shu na magpaputok, sumugod ang ina ni Sang-woo sa anak. Sa sandaling kahinaan, niyakap ni Sang-woo ang kanyang ina, umiiyak na parang bata. Para mapakalma ang sitwasyon sa harap ng publiko, isang Brigadier General ang lumapit at maayos na kinuha ang granada mula kay Sang-woo. Sinabi niya na paparusahan si Sang-woo, ngunit magkakaroon ng patas na paglilitis. Habang sinasabi niya ito sa publiko, sa likod eksena, inutusan niya si Suk-gu na hadlangan ang anumang paglilitis. Alam ng general na kung matuloy ang paglilitis, pipilitin ng media at mga grupong pantao ang militar na maaaring humantong sa pakikialam ng Kongreso. Nang akala nina Junho at Corporal Han na makukulong sila dahil sa pagsira sa plano ng militar, sila'y bigla ang binigyan ng parangal. Napansin ni Bumgu na sinusubukan ng militar na tapusin ang kaso ng positibo para sa imahe nito sa publiko. Hindi nagtagal, binigyan ng bagong misyon ang koponan ng DP. Ngayon, ang target ay si Sung Heon, isang sundalong LGBT na nakaranas ng pang-aapi at kahihiyan sa militar. Tila nababagabag si Corporal Han sa pagkarinig ng pangalang ito. 10 buwan ang nakalipas, si Corporal Han at ang mahabang buhok na siga ay nagmisyon para hulihin si Sung Ji-yeon. Dahil nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, nataranta si Sung Ji-yeon at sinaksak si Corporal Han sa tiyan. Hinanap nila ang bar mula noon pero walang impormasyon tungkol kay Sung Ji-yeon. Kaya, nakipag-ugnayan sila sa lokal na pulisya at nalaman na customer si Sung Ji-yeon ng isang gang sa lungsod. Agad silang nag-undercover bilang mga customer at nilapitan ang leader ng gang. Isinakay sila ng leader sa van pero pagbukas ng pinto, sinalubong sila ng mga siga na naghihinala sa kanila. Nang tila malapit na silang bugbugin, dumating ang mga pulis sa eksena. Ginamit nila ang 2 tao bilang pain para mapalapit sa matagal ng gang na ito. Sa maikling usapan, sumabog ang kaguluhan sa magkabilang panig. Nang mapansin ang mapanganib na sitwasyon, mabilis na tumakas ang leader ng gang. Nakita ito, agad hinabol sila ni Junho at iba pa, tumakbo ng nakapaa at sumakay sa bisikleta. Ngunit dahil sa kawalan ng kasanayan sa pagmamaneho, nahulog si Junho habang humahabol. Natuwa ang leader ng gang nang makita ang pagkahulog ni Junho. Akala niya ligtas na siya. Bigla, lumitaw si Corporal Han sa electric bike, malapit sa likod ng leader. Ang leader ng gang, pagod na sa pagtakbo at uhaw sa sobrang pagpepedal. Pero hinabol sila ni Junho, at pagdating, nakita niyang bumunot ng kutsilyo ang leader. Bago pa makatama, sinuntok siya ni Junho, ibinagsak sa lupa. Agad dinala nila ang leader ng gang sa istasyon ng pulisya para tanungin. Nang makita ang litrato ni Sung Heon, nakilala siya ng leader at ikinuwento ang nangyari. Matapos saksakin si Corporal Han, natakot si Sung Heon at nagmakaawa sa leader ng gang na tulungan siyang gumawa ng pekeng pagkakakilanlan para makatakas sa bansa. Hinawakan pa ni Sung Heon ang kutsilyo sa sarili niyang leeg, handang magpakamatay. Wala nang ibang pagpipilian, itinuro siya ng leader ng gang sa isang manggagawa ng pekeng dokumento. Ngayon, nakatira si Sung Heon sa boarding house. May 2 trabaho, isa sa araw at kumakanta sa bar sa gabi. Sa ganitong kapaligiran, na ipapakita niya ang tunay niyang pagkatao. Sinunod ng grupo ni Junho ang mga pahiwatig ng leader ng gang at hinanap ang tagagawa ng pekeng dokumento. Nagkunwari silang mga deserter na naghahanap ng trabaho. Pumayag agad ang tagagawa, inamin na siya rin ay deserter at naiintindihan ang nararamdaman nila. Ngunit bago pa man sila makaunawa, may nakahalata sa tunay nilang pagkakakilanlan. Kaya agad silang tumakas habang hinahabol ng mga miyembro ng gang na may hawak na mga sandata. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Junho sa madilim na sulok nang biglang may humila sa kanya papasok. Ito pala si Minji, ang babaeng tinulungan ni Junho noon matapos makipaghiwalay kay Changmin. Ngayon, siya na ang may-ari ng isang pub. Maya-maya, nakita ni Junho ang larawan ni Sung Heon sa pub. Ipinaliwanag ni Minji na dating sikat si Sung Heon dito. Inimbitahan si Sung Heon ng isang sikat na aktor para sa isang proyektong pag-awit sa London. Pumayag si Sung Hyun at inayos ng leader ng gang ang pekeng pasaporte niya. Umaasa lang si Minji na di siya mahuli at matupad ang pangarap niya. Umalis si Junho at bilang pasasalamat nangakong ilibre siya ni Minji ng pagkain. Pumunta sila ni Corporal Han sa paliparan, may mahalagang lead ang receptionist. Ilang araw bago, nag-exit si Sung Hyun papuntang London, nakita ang pekeng pasaporte. Natakot si Sung Hyun, tumakbo kahit natamaan ang ulo at nahulog.
Sa huli, dahil sa pagod, bumagsak siya sa highway. Pagdating ng grupo ni Junho, patay na si Sung Jian dahil sa labis na pagdurugo. Kinabukasan, nakipagkita si Lieutenant Colonel Su kay Kapitan Lim, inihayag na siya'y na-demote dahil sa pag-aatubili na utusan barilin si Sang Woo. Sa sandaling iyon, iniabot niya kay Kapitan Lim ang USB drive na may classified documents na balak nilang suriin ni Boomgu, ngunit pinigilan ng mga nakatataas. Kung tumagas ang impormasyong ito, maaari itong maglantad ng maraming negatibong isyu sa loob ng militar. Kinabukasan, ipinatawag ng Brigadier General sina Boomgu at Kapitan Lim. Nagpadala pala ng summon ang National Human Rights Commission ng South Korea para sa muling investigasyon sa kaso ni Corporal Na nasa ilalim ni Kapitan Lim. Namatay si Corporal Na matapos makatapak sa landmine sa watchtower at itinuring na aksidente ang pangyayari. Gayunman, naghinala ang pamilya, humantong sa muling investigasyon at nais ng Brigadier General na bisitahin nila ang watchtower para magtanong. Sa simula, tumanggi si Boomgu, nagsasabing tanging sa commander ng unit siya sumusunod. Nagulat siya nang tumawag ang commander, inutusang tanggapin ang misyon mula sa Brigadier General. Nakaramdam din si Kapitan Lim ng kahinahinalang bagay sa kaso, lalo't tinawagan siya ni Cabo na bago ito namatay. Ngunit antok siya noon kaya't mabilis niyang tinapos ang usapan. Dahil subordinate niya si Cabo Na, iginiit ni Kapitan Lim na pumunta sa Watchtower, isang demilitarized area malapit sa North Korea. Papunta roon, may nasalubong silang sundalong nangutya kay Kapitan Lim, muntik nang magdulot ng aksidente. Pagkatapos nito, lumabas si Commander Taisan para salubungin sila. Agad silang tumungo sa pinakamahalagang usapin. Nalaman na noong araw ng pagkamatay ni Cabo Na, habang nagpapatrolya sila, may bagong sundalong nakatapak sa landmine. Nang makita ito, matapang na tumakbo si Korporal na para hawakan ang posisyon at dahan-dahang sinimulang i-disarm ang bomba. Ngunit nang tumayo siya, isang malakas na pagsabog ang naganap. Para magpatuloy sa investigasyon, kinuwestiyon nila ang bagong sundalong iniligtas ni Korporal Na si Jung Han pala ang nanguyam kay Kapitan Lim. Dahil walang alibi si Jung Han, lalo siyang pinaghinalaan ni Kapitan Lim. Kinaumagahan, tinawagan ni Boomgu si Junho para ibalita ang isang mahalagang lead. May bagong sundalong laging sumasalungat sa mga nakatataas, si Jung Han, at si Corporal Na, ang kanyang superior. Muli nilang kinuwestiyon si Jung Han, ngunit nanatiling arogante ang kanyang ugali habang itinatanggi ang lahat. Nang mapansin ito, nagbigay si Kapitan Lim ng ebidensyang nagpapatunay na sila lang ni Corporal Na ang nasa bantayan noon. Mula rito, nagmungkahi si Kapitan Lim ng isang teorya. Inakay ni Jung Han si Corporal Na sa watchtower at walang tigil na ininis na naging dahilan ng trahedya nang tumapak si Corporal Na sa landmine. Gayunpaman, patuloy na nagmatigas si Jung Han, hinahamon silang patunayan ang katotohanan. Nang marinig ito, handa nang sugudin ni Kapitan Lim pero mabilis na pinigilan ni Junho. Kasabay nito, hinarap ni Boomgu si Supgu na napagtanto na nasa kanila ang USB na may lihim na dokumento. Nagbiro pa siya sa kanila tungkol sa paglabas ng USB at binigyan si Boomgu ng kahon ng Legos. Tinanong niya si Boomgu kung bakit sila nagpadala ng tao sa watchtower. Binanggit na naroon ang commander. Nang makahalata ng kakaiba, tinawag ni Boomgu si Corporal Han sa watchtower. Samantala, lumakas ang duda ni Kapitan Lim kay Jung Han, kaya ikinulong at walang awang binugbog siya. Hindi nila alam, ang buong pangyayari ay naitala ng mga kamera. Nang gabing iyon, inihayag ni Commander Taisan ang katotohanan. Si Corporal Na pala ay nambubuli at si Jung Han ang kanyang biktima. Sa insidente, aksidenteng natapakan ni Jung Han ang landmine habang tinitiis ang pang-aapi. Ang pagsaksing ito sa pagkamatay ng superior ay nagdulot ng trauma kay Jung Han, kaya't siya'y naging iritable at hindi mahulaan. Tinakpan ang detalye ng kaso dahil kung lalabas ang totoo, haharap si Jung Han sa militar na paglilitis, lalong komplikado. Ngunit, ito'y bahagi ng plano ng Brigadier General. Alam na may USB sila ng lihim na dokumento, inengganyo niya si Kapitan Lim sa watchtower para imbestigahan, nakuhanan ng video ang pag-atake kay Jung Han. May inihanda silang balita tungkol sa pag-atake ni Kapitan Lim sa baguhang sundalo. Kung ayaw nila ng iskandalo, kailangan nilang ibalik ang USB sa Brigadier General. Inatasan nila si Junho na ayusin ang USB. Habang naghihintay, nakilala ni Junho ang kapatid ng unang deserter sa balita, si Sujin. Nagtatrabaho siya sa Human Rights Center, ipinaglalaban ang karapatan ng mga inosenteng sundalo. Samantala, pagkagising, nalaman ni Cabo Han kay Boomgu na hindi bumalik si Junho sa kampo mula kagabi. Sa kabilang banda, matapos ma-demote, naging abogado si Lieutenant Colonel Su. Binisita niya si Sang Woo sa kulungan, sinabing ipagtanggol siya sa paparating na paglilitis para makuha ang pinakamagaang parusa. Kasabay nito, natuklasan ni Junho na hindi makopya ang mga file sa USB. Pero may ibinulong na paraan ang may-ari ng tindahan.
Pwede raw palitan ang chip sa loob para mabago ang laman. Dahil sa kuryosidad, tiningnan ni Junho ang mga file at nakakita ng lihim na impormasyon tungkol sa militar. May nakita siyang mga secure na file tungkol sa insidente ng pamamaril ni Sang-woo. Lumabas na noong araw ng pamamaril, buhay pa pala ang sundalong si Namsu. Ayon sa ulat ng autopsy, namatay si Sundalo Namsu dahil sa kakulangan ng agarang tulong medikal habang naghihintay ng rescue helicopter. Nasugatan lang siya sa pamamaril ni Sang-woo. At ang pagkaantala ng rescue helicopter mula sa command headquarters ang naging dahilan ng pagkamatay ni Namsu. Kung kumalat ang impormasyong ito, magdudulot ito ng galit ng publiko laban sa militar. Samantala, nagsagawa ng press conference ang Brigadier General sa media para talakayin ang insidente ng pamamaril ni Sang-woo na humantong sa pagkamatay ni Sundalo Namsu. Pinigilan ni Lieutenant Colonel Su ang talumpati ng Brigadier General sa mga tanong tungkol sa rescue operations ng militar. Sinabi ng Brigadier General na lahat ng biktima ay agad na namatay sa pinangyarihan. Dito, nagsalita si Sujin at sinabi sa Brigadier General na pagkatapos ng pamamaril, may patrol officer na nakarinig at agad na tumawag sa command headquarters. Ito'y nagpahiwatig na may agwat na halos 1.5 oras bago dumating ang rescue team sa lugar. Bilang tugon, tumanggi ang Brigadier General na magbigay ng karagdagang komento. Maya-maya, tumawag si Junho kay Sujin, inihayag ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Sundalo Namsu at nag-ayos ng pagkikita sa krematorium. Samantala, kahit araw ng kanyang paglabas sa militar, humingi si Corporal Han ng pahintulot kay Bunggu para sa huling misyon, hanapin si Private Junho. Pagkatapos, sabay silang pumunta sa bahay ni Junho para bisitahin ang kanyang ina. Doon, sinabi ng ina na nag-iwan ng mensahe si Junho na babalik siya agad. Hindi nila alam, narinig ng amang alkoholiko ni Junho ang kanilang buong pag-uusap. Kinausap niya si Sukgu at sa kabaliwan ng kasakiman, inihayag na may USB ng classified documents ang kanyang anak. Samantala, sa panig ni Bunggu, habang hinahanap si Junho, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanya. Sinabi ni Junho na kailangan niyang itama ang mga mali sa sistemang militar at babalik siya pagkatapos humingi ng katarungan. Agad-agad, natukoy ng IT team ang kinaroroonan ni Junho. Pero tinawag si Private Lee sa command room kung saan pinilit siya ng Brigadier General na sabihin kung nasaan si Junho. Nang malaman ni Sukgu ang lokasyon, tinipon niya ang kanyang mga tauhan at umalis para hanapin si Junho. Matapos sabihin kay Sujin ang tagpuan, itinapon ni Junho ang kanyang cellphone sa basurahan at sumakay ng tren. Ngunit, may 2 sundalong nakakilala sa kanya. Nang pumunta ang isang sundalo sa banyo, sinunggaban ni Junho ang isa at mabilis na umatake. Nagpalitan sila ng suntok at nang malamangan ni Junho, madali niyang pinabagsak ang natirang sundalo. Pagdating ni Sukgu, ang kanyang walang kwentang tauhan na lang ang nakita niya. Ngunit agad niyang nakita si Junho sa malayo. Habang nakaupo si Junho, isang grupo ng armadong sundalo ang lumapit sa kanya. Walang ibang pagpipilian, sumugod si Junho sa labanan. Dahil sa kanyang kahangahangang liksi at kasanayan, agad niyang tinalo ang mga sundalo. Nang akala niyang ligtas na, dumating si Sukgu at siya'y biglang inatake. Dumating si Sergeant Han para tumulong ngunit hindi niya kayang talunin si Sukgu. Nang sumigaw si Bunggu kay Sukgu, siya'y sinampal. Habang tumataka si Junho, hinarap siya ng mahabang buhok na sundalo, si Kim Jun. Si Kim Jun ang dating kasama ni Junho at ang sundalo na kanyang binugbog kanina. Pagod na, madali siyang natalo ni Kim Jun, na dumurog sa USB na may lihim na dokumento. Sa kabilang panig, dumating si Sujin sa crematorium, ang lugar na tinext ni Junho, ngunit hindi niya ito nakita roon. Sa halip, may nakita siyang nakakagulat. Sa loob ng urn ng abo ng kapatid, may ziplock na may lighter at USB. Iyon ang lighter na regalo ni Junho sa kapatid niya. Samantala, dinala si Junho pabalik sa kampo. Galit na galit si Kim Jun dahil hindi nahuli ang unang deserter. Tinanggal si Kim Jun sa unit at natalo pa ang ama sa halalan. Kaya naging matindi ang galit niya kay Junho. Sinabi niyang 1 taon siyang naghanda para patayin si Junho. Naroon si Sukgu, galit na pinintasan si Kim Jun sa pagsira ng USB. Naayos niya ito pero peke lang pala. Itinago ni Junho ang tunay na USB. Dahil sa pagsuporta kay Junho, sina Corporal Han at Bunggu ay nakatanggap ng matinding parusa mula sa kanilang commanding officer. Ngunit mas malala ang sitwasyon ni Junho na maaaring makulong sa militar dahil sa pagnanakaw ng mga sikreto ng bansa. Sa isang sandali ng inspirasyon, inihayag ni Corporal Han na siya ay agad na mag-discharge sa militar. Pagkatapos, nilapitan ni Han ang Brigadier General at ipinakita ang recording na naglantad sa tunay na ugali nito.
Inihayag sa recording na pinilit ng General si Captain Lim na mag-imbestiga sa Watchtower, batid ang nakatagong katotohanan. Ngunit hindi naman tanga ang commanding officer. Natuklasan ni Han ang kahinaan ng Brigadier General. Lumabas na anak pala ni Private Dojun ng isang makapangyarihang pamilya at sinadya ng commanding officer na ilagay si Dojun sa DP team. Ito'y para padaliin ang pag-aaral ng anak niya sa Boston at makakuha ng green card para maiwasan ang serbisyo militar. Ngayon, may hawak na recording si Corporal Han, ginamit niya to para takutin ang Brigadier General na itigil ang pagpigil kay Junho. Sa harap ng ebidensya at posibleng kahihinatnan, wala silang choice kundi pumayag sa mga hiling ni Han. Pumayag si Junho na dalhin ang USB bago ang paglilitis, kaya wala nang magawa ang Brigadier General kundi sumunod. Habang dinadala ni Kim Jun si Junho sa bilangguan, tumawag si Suk-gu. Sinabi na iuurong ang utos na hulihin si Junho. Bago pa maintindihan ni Kim Jun ang nangyayari, biglang naagaw ni Junho ang mga posas. Sa gulo, nawalan ng kontrol ang sasakyan. Nakulong si Kim Jun habang mabilis na tumakas si Junho. Sabay nito, dumating si Sujin sa base militar at hiningi na makita si Bumgu. Ipinakita niya ang ziplock na may lighter at humingi ng katotohanan tungkol sa naging serbisyo militar ng kapatid. Sa usapan, isinalaysay ni Sojin ang totoong pangyayari sa pagkamatay ni Sundalo Namso. Binigyang diin ang mga kawalan ng hustisya. Sa panig ni Han, para tumupad sa pangako sa Brigadier General, nagtanong siya tungkol sa USB sa repair shop. Ngunit sinabi ng may-ari ng tindahan na kinuhan na ni Junho ang orihinal na bersyon. Tinawagan din ni Bumgu si Han para ipaalam ang pagtakas ni Junho. Kaya napagkasunduan nila na kailangang hulihin muna si Junho bago ibalik ang USB sa Brigadier General. Kinabukasan ay ang araw ng paglilitis para kay Sang-woo. Binantaan ng Brigadier General si Lieutenant Colonel Su. Iginiit na hindi magsasalita si Sang-woo laban sa militar. Ngunit nakialam si Kapitan Lim at pinayuhan ang dating asawa na ipagpaliban ang paglilitis hanggang dumating si Junho. Mabilis na nagsimula ang dalawang panig na magbigay ng kanilang personal na pananaw. Sinabi ng Brigadier General na hindi mananagot ang militar sa pagkamatay ng mga sundalo dahil walang nakakita sa gagawin ni Sang-woo. Bilang tugon, sinabi ni Lieutenant So na patuloy na inaapi si Sang-woo ng mga senior cadet at hindi pinansin ang mga nakakita na nagdulot ng higit pang pang-aapi. Samantala, patuloy na sinisisi ng Brigadier General si Sang-woo, iginigiit na sinadya niyang patayin ang kanyang mga kasamahan. Sa sandaling iyon, nakarating si Junho sa likod ng hukuman, ngunit sinalubong siya ni Corporal Han na naghihintay sa kanya. Sinabi ni Han na pananatilihin niya roon si Junho hanggang matapos ang paglilitis. Bigla ring lumitaw si Kim Jun at inutusan siya ni Suk-gu na kunin ang USB. Ito ang nagbigay daan sa isang hindi maiiwasang paghaharap. Matapos magsanay ng husto sa loob ng isang taon, umabot sa tugatog ang pisikal na kakayahan ni Kim Jun, kaya't madali niyang nadaig sina Junho at Corporal Han ng sabay. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa lubos na napagod si Junho. Sa biglaang pagbabago ng sitwasyon, sinamantala ni Corporal Han ang pagkakataon at inihagis si Kim Jun sa lupa na iwan itong walang malay. Iginiit ni Han na ibigay ni Junho ang USB at sa init ng sandali, muntik na silang masangkot sa aksidente ng kotse. Gayunpaman, sinabi ni Junho kay Corporal Han na hindi siya ang may hawak ng USB. Sa sandaling iyon, tinawag si Kapitan Lim upang magbigay ng patotoo bilang saksi. Inihayag niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Pribadong Nam-su na maaari pa sanang nabuhay kung dumating agad ang rescue helicopter. Ipinaliwanag ni Kapitan Lim na naantala ang helicopter dahil sa mga nakatataas na abala sa pag-apruba ng pagpapadala nito para sa mga sugatang sundalo. Nagalit ang mga tao nang marinig ang malupit na katotohanan ito. Samantala, sinundan ni Suk-gu si Sujin, hinihinalang nasa kanya ang USB. Ngunit laking gulat niya nang wala siyang nakita. Biglang dumating si Bumgu sa hukuman, dala ang USB, sinabing ebidensya ito para sa patotoo ni Kapitan Lim. Lumabas na bahagi pala ito ng plano ni Bumgu. Ilang araw bago, matapos bisitahin ni Sujin, nakipag-ugnayan din si Junho kay Bumgu, bumuo ng diskarte. Kumpiyansa sinabi ni Bumgu na siya ang magdadala ng USB sa korte. Si Kapitan Lim ang saksi para bumili ng oras. Ipaubaya ang natitira kina Junho at Sujin. Kailangan ng dalawa gumawa ng patibong para malito ang mga tauhan ng general. Ngayon, matapos ipakita ni Bumgu ang USB na nagpatunay sa sinabi ni Kapitan Lim, tinanggap ng hukom ang hiling ng naghahabol at iniutos ang investigasyon sa militar. Nakatanggap si Sang-woo ng pinakamagaan na sentensya, pero dahil sa pagsisiwalat ng mga lihim na dokumento, naaresto si Bumgu. Nang marinig ito,
kwento na puno ng lungkot sina Junho at Corporal Han. Gayunpaman, hinimok ni Boom-gu ang kanyang mga tauhan na mamuhay ng mabuti at sulitin ang buhay. Pagkatapos ng serbisyo, bumili si Corporal Han ng tiket pauwi sa kanyang bayan. Samantala, patuloy na ginampanan ni Junho ang natitirang serbisyo militar. Ngunit pagbalik sa kampo, bigla niyang nakita si Private Sukbong, isang minamahal na senior, at doon nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood at sana makita ko kayo sa susunod na video.